Trending na big siomai, subukan naman po natin gawin ngayon. Yung maibebenta mo ng mas mura, mas malaki, at still, masarap pa rin po. Ipapakita ko rin po dito sa ating video yung paggawa naman po ng sausawan sa ating siomai. Disclaimer lang po, sariling recipe po ito ng inyong Mommy Loves na pwedeng yung subukan. Iba pa rin naman po kasi talaga kapag sarili nating gawa. Dahil nga po aim natin na bukod sa napakalaki na po ng ating siomai, maibenta pa po natin ito ng mas mura, gagamit po tayo rito ng TBP. Ito po yung magsisilbi nating extender. Don't worry, safe po itong kainin dahil gawa po ito sa soya, kaya naman po masustansya rin. Nagamit ko na rin po ito dati doon po sa video natin ng longganisa, mas na-explain ko po doon yung mga benefits po ng ating TBP. Dry at medyo matigas po ito kaya ang gagawin po muna natin, ibabad po muna natin ito sa tubig ng 30 minutes. Kahit gaano po kadaming tubig, wala naman pong problema, basta dapat lalampas po doon po sa ating TBP. After 30 minutes, mapapansin nyo po na na-absorb na po ng ating TBP yung pinakatubig. Then ang gagawin naman po natin, sasalain at medyo pipigaan po natin ito. Pagkatapos po ng mga proseso na ating ginawa, ganito na po yung magiging itsura ng ating TBP. At ngayong malambot na po ito, ihahalo na po natin yung iba pa po nating sangkap. Maghahalo po tayo rito ng giniling. Nasa sa inyo na po kung anong klaseng karne yung inyong gagamitin. Dito po ang ginamit ko ay ground pork. At para mas masustansya yung ating siomai, maglalagay rin po tayo rito ng mga gulay. Yung ating ginadgad, pwede nyo rin pong i-food processor na carrots. Dahon ng sibuyas na hiniwa po natin ng maliliit. Yung buong listahan po ng ating mga sangkap, makikita nyo po sa bandang dulo nitong ating video. Ganun na rin po sa ating description box. Para po sa ating mga pampalasa, naglagay na po ako rito ng asin. Maglalagay rin po tayo rito ng paminta. Garlic at onion powder naman po yung aking inilagay. Pwede po kayong gumamit rito ng fresh. Hiwain nyo na lang po ng maliliit. To balance the taste, maglalagay rin po tayo rito ng kaunting asukal. To help naman po para mag-bind po yung ating mixture, maglalagay po tayo rito ng cornstarch. At para po sa ating mga liquid ingredients, maglagay po tayo rito ng oyster sauce, soy sauce at liquid seasoning. At kapag gagawa po kayo ng siomai, huwag niyo pong kakalimutan na maglagay po rito ng sesame oil. Ito po talaga yung magbibigay po ng mas authentic na lasa dito po sa ating siomai. Then, i-mix lang po natin itong mabuti. Kung nakaabot ka na sa parting ito ng ating video, meaning nagugustuhan mo po ito, mag-comment naman po kayo kung taga saan kayo, nang sa ganon malaman po ng inyong Mommy Loves kung hanggang saan po umaabot ito pong ating mga video recipe. Yung pinakatamang consistency po ng ating mixture, once na mix na po natin itong mabuti, dapat po nagpo-form na po ito ng shape katulad nito. Then para ma-check nyo po yung pinakalasa nito, kung papasa na po sa inyong panlasa, bago nyo po ito balutin, pwede po kayong magprito ng kaunti. Once na matikman nyo na po ito, i-adjust na po yung panlasa, depende na po sa inyong preference. Pero dito po, para sa akin, saktong-sakto na po yung pinakalasa. Yung atin nga po palang ginamit na TBP, nabibili po ito sa mga palengke, available rin po ito sa mga online stores. Molo wrapper po yung gamit ko sa ating siomai, at dito po gagamit ako ng mas malaki-laking size, kumpara po doon po sa mga ginagamit natin sa ating mga nakaraang siomai recipe. 3.5 by 3.5 inches po yung size nito. Nabibili sa supermarket at sa mga online stores. Sa pagbabalot naman po nito, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin, or kung may sarili po kayong pamamaraan, pwede nyo pong gamitin. Sa mga big siomai na nakikita ko, cover na cover yung pinakalaman ng ating wrapper, na halos bilog or oval na po yung pinaka-shape nito, pero sa akin kukortihin ko rin po ito katulad po ng ating mga regular na siomai. Dito po, dalawang size yung aking ginawa. Yung isa po, tig 40 grams yung pinakalaman, at yung isa naman po ay tig 30 grams. Yung wrapper naman po na ginamit ko dito ay nasa 3 grams, kaya kung isasama ko po ito, dun po sa pinakatimbang, 33 grams at 43 grams po yung ating ginawa. Yan po, tingnan nyo po yung pinaka-difference ng pinakalaki ng ating pong siomai. Sa bandang dulo rin po ng ating video, makikita nyo po kung ilan po yung nagawa natin. Sa tig 30 grams po yung pinakalaman ng ating siomai. Ganon na rin po sa ating tig 40 grams.
Kumukulo na po ngayon yung tubig sa ating steamer. Pinaghiwalay ko po dahil nga po magkaiba po yung size ng ating siomai. Magkaiba rin po yung oras na atin pong pagluluto. In high heat, pwede nyo pong lutuin yung ating tig 33 grams ng nasa 15 minutes. Nasa 18 to 20 minutes naman po yung ating tig 43 grams. Kung sakaling ibibenta nyo naman po ito ng ready to cook or ready to steam na, ang gagawin nyo lang po, i-steam nyo lang po ito ng nasa 7 minutes ng high heat, then palamigin bago nyo po i-repack. Kapag nag-i-steam nga rin po pala tayo ng siomai, huwag nyo pong kalimutan na i-grease pong mabuti yung atin pong pinaka-steamer, nang sa ganon hindi po dumikit yung pinaka-wrapper once na ito po ay naluto na. Then ibuhos na po natin dito ngayon yung atin pong ginawang sauce na nilagyan po natin ng ating Mommy Loves Chili Garlic. And tcharan! Tikman na po natin ngayon yung ating ginawang beef siomai. Ito po yung ating tig 33 grams. Kung gusto nyo po itong kainin ng isang buo, kailangan nyo pong ngumanga talaga ng gusto dahil medyo malaki po talaga itong ating siomai. Sa lasa, para sa amin, masarap po ito. Para po mapatunayan namin yan sa inyo, much better pong gayahin nyo po itong ating recipe. At tingnan nyo rin po yung pinakaloob ng ating siomai, kung gaano ito ka-intact. Basta sundin nyo lang po lahat ng mga sangkap na ating ginamit, siguradong parehong-pareho po tayo ng magiging outcome. At syempre, doon naman po sa mga naghihintay ng recipe ng ating sausawan, ganito ko lang po ito kasimple ginawa. Sa isang pan, pagsasama-samahin lang po natin yung ating mga sangkap. Maglagay po tayo rito ng toyo, paminta, Spanish paprika, kaunting seasoning granules, asukal, at hindi lang po nakita sa video, naglagay rin po ako rito ng kaunting cinnamon powder. Ilagay na rin po yung tubig, then haluin mabuti. Saka po natin ito isasalang sa ating kalan. Ang lakas po ay high heat hanggang sa ito po ay tuluyan ng kumulo. Once na kumulo na po ito, patay na po yung apoy sa ating kalan, palamigin, then once na ito po ay tuluyan ng lumamig, saka po tayo maglalagay rito ng kalamansi. Haluin lang po natin itong mabuti at ready to use na po itong ating napakasarap na sausawan. Dito po para sa akin, mas makakamura po kayo kumpara po doon sa purong toyo at magpipiga po ng kalamansi na gagamitin nyo po sa siomai. At syempre, masasarap po itong ating sausawan kapag nilagyan po natin ito ng ating Mommy Loves Chili Garlic. Dito nga po pala sa costing na ipapakita ko, naka-base po yung presyo nito dun po sa mga ginamit kong brands. Syempre, kung mas mura nyo mabibili yung inyong mga sangkap, mas mura nyo rin po itong mapipresyohan. Kaya mas pwede nyo pong babaan yung pinaka-presyo ng inyong produkto. Kahit po yung ginamit nating wrapper, may mas mura pong brand dyan na nasa 40 pesos lang. Yun nga lang nung bibili na ako para gagamitin ko po dito sa ating video, hindi po ito available. Uulitin ko po yung ating pagpipresyo ay laging nakadepende sa lahat po ng ating mga ginastos.